Ay, naku po. Ay, nga pala, what's up mga kadads? Welcome back sa ating YouTube channel na Nate Vlog TV. At maraming salamat po sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-share sa ating mga videos. So, ngayon, wala po tayong ganong upload kasi last week nagpunta pala ako kay Raiko sa Maysan. Chinek up ko at tinignan ko pwede pang ma-repair yung kanyang laptop, pero sa kasamaang palad, hindi na po siya pwedeng i-repair. Ngayong araw, mag-upload tayo ng bagong video regarding sa laptop drive upgrade. So mag-upgrade po tayo ng from HDD o hard disk drive, i-convert natin siya ng SDD. Oh, mali pala. SSD. Sorry mga kadads. So, from hard drive, magiging SSD. Okay? So, tingnan po natin yung ipapalit po nating SSD. So, ito po yung SSD. Si Direk, umentra na naman. Sorry mga kadads. Ito po yung dapat pong install natin kay Raiko na SSD. Pero sa kasamaang palad, hindi po siya pwede doon sa laptop ni Kuya Raiko na Asus X 507H na model. O U yata yung model nun. Paki-comment na lang po doon sa baba. So nasa episode 39 po yun. So ito po yung episode 40. Ito po ipapalit natin na SSD. So, gawa po siya ng Vega. Vega ba o Oloy? Na-try ko na po ito mga kadads. Mas mura to compare sa Samsung at saka sa Kingston. Pero maganda rin yung kanyang performance. Kung nagtitipid kayo, mara-recommend ko sa inyo itong brand na Oloy. Maganda po siya. Saka made in Taiwan po siya. Yun ang isang kagandahan niya. Okay, so tingnan po natin, medyo nag-upgrade na po si Nate Vlog TV. Meron na po tayong background light o front light ba yun o ring light. Ano ba tawag doon mga kadads? Pa-comment na lang po. Check po natin kung ano po yung ring light po natin. Tingnan po natin sa video. Cameraman, pa-check naman. Aray. Sumabit. Yan po yung ating ring light. Mga kadads, mga DIY. So, walang budget si Nate Vlog TV. So, gumamit na lang po tayo ng improvised LED light bulb. So, check nyo na lang po kung maganda yung video. Hindi po madilim yung mukha ko. Hindi po ako maitim. So, mas maganda ngayon yung kuha ng ating vlog. So, buksan po natin yung ilaw dito para meron siyang ilaw sa gilid. So, gagawin po natin, palitan natin ng SSD itong laptop. Ng model nito, mga kadads, ay Lenovo, ano to? G470. So, matagal na po itong laptop na to. Ang pagkakaalam ko, nabili namin to ng pinsan ko mga year 2012 or 2013. I think summer yon. So until now, buo pa siya. Ang problem lang po sa ganitong hard drive mga kadads ay yung tama ba? Ang problem pala dito yung hard drive sa ganitong klaseng laptop. So ang nagka-problema po dito mga kadads natin, ito pong hard drive, yung 750 gigabyte na hard drive, nagka-problema na po. Sobrang bagal na po niya pagtagal. Kasi remember, ang hard drive, meron po siyang mechanical part. Nandyan po yung kanyang platter o platters, yung kanyang pinaglalagyan ng data, tapos meron siyang mechanical arm na nagbabasa ng data. So, para po siyang turntable, kung nakakita kayo ng plaka o CD, parang ganun po yung kanyang resemblance. Pero yung plaka po na yun ay gawa po yun sa ceramic. Tapos meron lang po siyang
metal alloy na nakakoat sa ibabaw para mag-retain yung data doon through magnetic system. Ngayon, pag tumatagal yon, ang hard drive, pag dinadala natin, kino-commute natin, tinatravel natin, yung hard drive is sensitive po yun sa shock or vibration. Doon po siya nasisira dahil mechanical part po siya ng computer, meron siyang mga moving parts. So, yun po yung madalas magka-problem sa laptop. Lalo na yung laptop natin kung hindi natin siya pinapatay ng proper shutdown. Mabilis po siyang masira. So, ingat po tayo kapag bibili po tayo ng laptop ngayon. Make sure dapat ang inyong laptop ay hindi na po gumagamit ng hard drive. Malinaw po tayo dyan. Ang bibilin nyo na laptop dapat naka SSD tulad po nito. SSD. So, mga nagtatanong, pwede bang gamitin dito yung M.2 na drive? Hindi po siya pwedeng gamitin kasi ang M.2 ay exclusive design for mga desktop motherboard na may M.2 slot. Hindi po siya gagana. So, ang gagana lang po, ang pinaka flexible type ng SSD, yung ganitong klase o yung pang laptop at pang desktop na SSD. Ang sukat po nito ay 2.5 inch form factor or SFF o Small Form Factor SSD. So tara, i-check na natin yung laptop. Meron siyang bulaklaking design. Pause muna tayo. So ito po yung laptop na Lenovo na G470. Ganyan po yung kanyang problem. Magbo-boot po siya o mag-on and then bigla na lang po siyang black background tapos magkaka-error na po. Kita niyo po ba? So, halos wala nang nagdi-display. Hindi na po siya nagbabasa ng maayos. Ayan po. So, pag ganito po yan, ang nangyari sa inyong laptop, kung meron kayong ganito na experience, corrupted na po yung data natin at ang cause po ng pagkasira nito, yung hard drive. Sa kadahilan ng mechanical part yung hard drive at si Derek na naman pwedeng magkaroon siya ng damage kapag nagagamit natin siya o nagko-commute o nata-travel. Then meron kasi siyang limit ng spin performance niya. Meron siyang certain limit kung gaano lang siya kabilis or gaano siya katagal gamitin. Kaya in the long run, masisira at masisira po siya. Kung tawagin po yon wear and tear. Tama daw sabi ni Derek. Si Derek Chicken Joy. Shoutout sa'yo. Mamaya, meron ka ng crispy fry. Joke lang po yun, ha. Hindi po natin lulutuin. Baka ako maluto. Okay. So, patayin po natin yung laptop. Pwede na po natin siyang i-power off. Tapos, direct naman, sandali lang. Wala pa tong 10 minutes. Tapos, sugutin na po natin yung power adapter. Tapos, baligtad po natin. So, dito, ginawa ko po, nilagyan ko na po siya. Tinanggal ko na po yung screw. Medyo maluwag na. Para hindi na tayo maghirap. Kasi pag naghirap, mga kadadi, mahirapan ako. Pagpapawisan ako ng malapot. At alam nyo na, syempre, baho tayo. Yan. So, meron po siyang ilang screw dito. I think, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tapos dito, ahatakin nyo lang po dito yan. Meron po siyang clip na dapat hindi mabasag. Or sideways, pwede rin po dito. Tapos, kapag nahatak nyo na yan, bali nakaganyan pala yan kanina, nung kinalas ko.
dito nyo siya hahatakin para makalas yung kanyang clip dito. Yan po. Huwag nyo hahatakin, magpupwersa, mababali po yan. Hindi na po nyo magagamit yung pinaka-cover plate ng ating laptop sa ilalim. Ito yung rear cover plate niya. Tapos makita nyo sa loob, ito yung hard drive. Pero bago natin pala palitan niya ng hard drive, dapat tanggalin niyo muna yung battery. Sorry doon sa kanina. Tinanggal ko muna yung cover. Dapat tanggalin niyo muna yung battery pack. Yan. Set aside niyo muna yung battery pack. Huwag kayong gagalaw dito nang nakalagay yung battery pack. Pwedeng magka-damage yung laptop. In some certain scenario, biglang nag-power on yung laptop tapos may kinakalas kayo sa loob. Baklasin niyo muna yung battery pack. Saka nyo magtanggal kayo ng laptop components dito. Ito yung hard drive. Tatanggalin nyo lang dito. Susungkitin nyo lang yung screw. Dali lang po yan. Sasatakin natin to papunta rito sa akin. Tapos angat natin. Meron tong dalawang screw sa gilid. Yan. Ito po yung brandong laptop, Western Digital. Ang size po niya is 7500. So, ibig sabihin, 750 megabytes po yan. 750 gigabytes, correct po. Sorry po. 750 gigabytes. So, alanganin po siya sa 1 terabyte saka 500 gig. Meron po kasing mga ganitong laptop dati, 750. Meron pa siya nag-e-exist. Pero sa katagalan, yung mga ganitong size, pinace out na nila. Ang tinira na lang is 500 gig at saka 1 terabyte. Yung mas malaki dito, hanggang 2 terabyte. 2 terabyte lang ang pinakamalaking mechanical hard drive. Pero sa mga large form factor tulad po nito, LFF. Example po nito mga kadads, ito po. Yung mga ganitong size, ito yung LFF o large form factor LFF o 3.5 inch yung kanyang diameter ng kanyang platter. Ito yung 2.5. So i-compare natin, hindi talaga magkakasya tong LFF sa laptop. Kung naghahanap kayo ng 2 terabyte, pinakamalaki sa SFF 2 terabyte. Wala nang mas tataas doon. Sa LFF tulad nito, pinakamalaki nito ngayon, I think sa market merong 18 terabyte na hard drive. Not sure kung yon ay mabibili nyo o pre-order yon, 18 terabyte. Pero kadalasan, walang bumibili ng ganong kalalaki. Ang usually nabibili natin sa market, 1 tera, 2 tera, 4 tera, 6 tera, 8 tera, may 12, may 16. Alam ko yung pinakamalaki na bibili sa market mga 8 tera. Kasi sobrang mahal na po yung mga 12 tera saka 16 terabyte. So kung nagkatanong kayo, merong bang mas malaki sa 2 terabyte ng SFF na hard drive? Wala po. Pinakamalaki na po ay 2 terabyte po dito. So maliwanag po tayo doon ha. So kung naghahanap kayo ng maliit na size, meron tong available na 500, 1 tera, 2 tera, 4 tera. Mayroon ding 8 tera at 12 tera, 16 terabyte yung pinakamalaki at 18 tera yung exclusive sa mga ibang klaseng drive. So yan po yung pinagkaiba po nila. Okay? So maliwanag po tayo doon. Pag nagturo na po ako about sa server technology, tuturo po natin yung mga drives na yan. At bakit mahalagang malaman natin yan, pati yung kanyang mga spindle performance o yung kanyang bilis ng kanyang pag-ikot ng platter. Okay? So maliwanag po tayo dyan.
Ba't meron ito? Sorry. So, ito po yung SSD. So, sa SSD, alam naman natin, ang SSD, mas mabilis siya. So, ang bilis nito, compare dito, ay 5 times faster. Ito po, yung SSD. Kung ito ang bilis nito ay 1, ang bilis nito ay 5. 5 beses ng bilis. Okay? So, mapapansin nyo, sa mga laptop, kadalasan, ang kanyang RPM, kaya mabagal ang laptop natin, is because nagbabari yan sa kanyang RPM o revolution per minute. Okay? RPM. Maliwanag po tayo dyan. Ang nakalagay po dito ay 5,400 RPM o revolution per minute. Okay? So, 5,400 RPM. Samantalang sa mga LFF, kaya mas mabilis ang LFF pag nag-assemble kayo ng computer because ang kanyang RPM na ginagamit, ang standard niyan, direct, ang kulit ni direct talaga, oh. 7,200 RPM o 7,200 RPM, mas lamang siya ng 30% yung kanyang spinning rate compare dito sa mga 54 RPM na hard drive. So, maliwanag po tayo dito. Okay. Pero may mga drive din na alanganin yung RPM. I-discuss po natin yan sa mga susunod na vlog. Yung mga alanganin na RPM. Okay? Pause muna tayo. Ilang minutes na? Talagang si Direk talaga, no? Ang ingay. Okay, kung gagawin natin, tinanggal na natin yung hard drive, babalik natin sa kanyang papalitan natin ng SSD yung kanyang carrier. Ang tawag pala dito mga kadads, yung drive carrier niya. Drive carrier. Hindi po pwedeng wala ito sa laptop. Kailangan nandito siya. At hindi nyo pwedeng gawing mag-DIY kayo diyan kasi nga, pag wala yung drive carrier, maglulus yan, masisira yung laptop nyo. Yan. So, ipapasok nyo lang ganyan. Tapos, ibalik nyo yung screw. Pause muna natin. Pakita na lang natin yun. Ikabit na natin to dun sa ating laptop. So, kusa naman yung babagsak o papasok dito sa butas niya o sa slot. Ang gagawin natin, itutulak na lang natin. Pagkakalasin natin yan, i-push natin papunta sa atin. Tapos, angat. Pag ikakabit natin yan, ilalagpak mo lang yan. Meron siya ditong slot na naka-open. Ilulusot nyo lang siya at tutulak nyo. Ganyan lang po. Tapos, huwag nyo kakalimutan, meron niyang screw dito sa dulo. Yan. Saka, iwasan nyo pong hawakan yung mga components dito. Yun, tulad ng kanyang SODIMM RAM o SODIMM. O, ang ibig sabihin ng SODIMM, Small Outline DIMM. O, yung DIMM naman, Dual Inline Memory Module. Mas maikli po yan na hamak doon sa mga regular DIMM na pang desktop computer. Tapos, ito yung kanyang processor. Sa ilalim po niya, nandiyan yung processor. Ito yung kanyang processor. Saka chipset cooling mechanism o yung kanyang cooling mechanism kit. Nandiyan po yung kanyang fan. I-brush natin ng konti para matanggal ng konting dumi. So sa ganitong klase, malinis pa ho siya, hindi pa ho siya ganun karumi. Kasi pag si Lenovo, ang kagandaan ni Lenovo, matibay po siya at mabilis compare sa ibang mga brand. Hindi ko na po sasabihin yung brand na hindi kabilisan. Pero itong si Lenovo, na-tested ko na po kahit sa laptop, sa desktop, sa server, talagang subok siya. Wala akong masabi.
Tapos, ibalik na po natin yung cover. Ano naman po siya, naka-install na naman siya ng maayos. Ipasok po natin tong cover. Tapos, i-screw na po natin. Pause muna tayo. Minsan yan, may mga ma-experience kayo medyo masikip. Pag masikip, tutulak nyo lang yan. Pag narinig nyo yung click, yan. Nag-click na yan. Pwede na yan. So, kung medyo maluwag pa, ang kulang na lang dyan, higpitan nyo ng screwdriver yung lock mechanism niya. Yan. So, huwag kayo magkakamali ng screw kasi may mga screw na mahaba, may mga maikli. Hindi siya po pwedeng magkapalit-palit kasi yan ang problema sa laptop. Meron siyang certain screw na nakadesign sa ganung location o sa ganung part. Kasi pag ang ginamit nyo maikli, hindi naman siya papasok. Pag yung maikli, pinasukan nyo na mahaba, lulusot o magkakaproblema yon. So, ingat-ingat po tayo. Para hindi po nyo madisgrasya yung laptop, ang una nyong gawin, picturean nyo muna. Pwede kayo mag-selfie, yan. Pwede kayo mag-TikTok, yan. Pag nakabisado nyo na yung location ng mga screw, saka nyo na baklasin. Okay? So, malinaw po tayo dyan, ha? So, ayan. So, naka-align na po yung ating mga screw. Then, ikabit natin yung battery pack. Sa mga nagtatanong magkano mga kadads ang bagong battery pack. Kung balak nyo palitan ng battery pack yung laptop nyo, mga nag-age na siya ng mga 3 years pataas at hindi na siya nagcha-charge, ang bagong battery pack ay umaabot po ng 6,000 to 7,000. Depende po yan sa brand at doon sa supplier. Kaya hanggat maaari, kung sira na po yung battery pack ng laptop nyo, kung mamahalan kayo sa ganong price, hindi po siya sulit palitan. Kasi mas maganda kung bumili na lang po kayo ng bagong laptop. Pero kung may sentimental value yung laptop nyo, why not? Pwede naman po yun, mga kadads. Tapos, pause muna natin. Ito kadads yung USB bootable flash drive. Ito yung gagamitin natin para mag-install ng Windows 10 demo version. Lagyan natin sa kahit anong USB port na available. I-power on natin yung laptop. Tapos, press natin F2 para pumasok po tayo sa BIOS settings. Yung BIOS, dyan po nakastore lahat po ng mga information, basic information ng ating laptop. Tapos, hanapin po natin yung boot. Sa boot, ito po yun. Kailangan, ang mauna mag-boot po dito, itong USB HDD. Ito po yun. Dapat mauna siya mag-boot. I-press po natin yung F6 para siya yung nasa taas. Pangalawa na po yung bagong SSD drive sa loob. Pangatlo si optical drive. Meron nga pala siyang optical drive mga kadads. Ito yung kagandahan sa mga lumang laptop. Yan, meron siyang optical drive pa. Tapos, press natin F10. Save natin yung setup. Yes. Yan. Pero kung ayaw pang gumana, ang gawin nyo, maghanap kayo ng albularyo, pahampasan nyo ng malunggay. Joke lang po yun. So, ayan po, nagbo-boot na po yung laptop dito sa ating USB flash drive. Kung nagkamali kayo at bigla nyo itong hinugot, kadads, masisira po ba to? Yes. Technically, yes. Habang nagbabasayo ito at hinugot nyo, kahit anong USB hinugot nyo, masisira po yun. So, proceed na po tayo sa next. Proceed po tayo sa install. Hintay lang po natin. Medyo matagal na po ito. Ang pagkakaalam ko, ito yung Intel Core i5. Siguro mga 3rd gen o 4th gen po ito. Matagal na po yung ganitong processor. I think siguro mga 8 years ago.
Kaya yung mga proc na ginagamit dati, mga 3rd gen saka 4th gen. Meron yata 2nd gen pa nun pero not sure. So, ang pipiliin ko po dito yung Windows 10 Pro. Huwag nyo na pansinin yan, yung OEM activated. Yan. Kung meron kayong license operating system, much better. Pero, demo lang po yan. Pagkatapos po nito, yung minamahal po nating customer, bibili po siya ng license Windows 10 operating system na home premium. So, magkano po yung home premium? Mga nasa 4,000 po yun. Ganun po kamahal ang operating system. Just to ensure kung gagana po itong laptop. Okay? So, ito po. Tapos, wag na po kayo mag-partition pag sa laptop. Mas maganda yung buong drive capacity ang gamitin natin. Tapos, next lang po natin, apply. Is okay. Mag-create po yan ng isang partition o reserve partition para po sa kanyang system. Tapos, piliin nyo po yung nasa baba. Ito. Kasi pag tinuloy nyo po yan, hindi siya makiklik. Kailangan itong nasa baba. Tapos, next. Hintayin na lang po natin yung matapos. Tapos, pwede na po tayo. Okay? Pause muna tayo. Okay. Balik po tayo, Sabi ni Direk, ano daw? Anong take yan? Take 2? Ano yan? 2-piece Chicken Joy? Ang kulit talaga ni Direk Chicken Joy. Basta nga pala, bago nyo to i-dispose, paalam nyo muna sa minamahal na customer nyo. Kung meron kayong customer or friends. Ako kasi wala akong friends. Okay. So, ito po yon. Gagawin natin, yung box ng ating SSD, ilagay na lang po natin dito. Kasi kung meron gustong ipa-retrieve yung minamahal nating customer, so, yan na lang po muna siya. Kung sakaling gusto niyang ilagay ito sa desktop para i-retrieve yung files, sorry, nabubulol na ako. Gawin nyo lang. Pwede naman to sa desktop. Ikakabit nyo lang po dito sa SATA data cable, saka dito po yung SATA power cable. Mariretrieve nyo naman po yung laman nito. Pero tiyagaan lang kung sa ganito katagal, kung kaya pang i-retrieve. Pero tingin ko, kaya naman. Pero hindi na siya applicable paganahin sa pang-laptop yung ganitong klaseng hard drive. Sayang lang yung pera nyo kung magpapalit din kayo ng hard drive sa laptop nyo. Ang sira sa laptop nyo yung hard drive din. So, papalitan nyo rin ng hard drive yung dati. Sayang lang yung investment nyo. So, mas maganda mag-SSD na po kayo. Sa SSD, meron ko yung mabibili, pinakamababa nitong capacity, 128 GB. Ang sumunod po dito yung 240. Yung pangatlo, 500 o 480 gig. Medyo mahal na po yung 480 gig. So, siguro mga nasa around 4,000 mahigit hanggang 6,000. So, kung naka 240 kayo, 240, po pwede na po yon. Malaki na po yon. Kasi sa hard drive, hindi nyo po pwedeng punuin yan ng data. Kung ang laman niya ay 500 gig, for example, pupunuin nyo ng 500 gig. No. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan kalahati lang po yung kanyang data na ilalagay nyo po dito. Ibig sabihin po, aabot lang po ng mga 200 hanggang 240 gig lang ang po pwede niyan i-accept para ma-retain niya yung kanyang top performance speed. Huwag po natin pupunuin yung ating hard drive ng sobrang puno o malapit na po siyang mapuno. Babagal po siya. Isa pong nagkokos yung pagbagal ng hard drive. At pangalawa, sensitive po ito sa shock. Pag nabagsak po yan, ganyang kataas, masisira po siya. So, ingatan po natin yung ating laptop kung ang laptop na ginagamit nyo ay naka-hard drive pa o naka-HDD pa siya. Pero kung naka-SDD,
Ganon din po, ingatan rin po natin. Huwag po natin siyang basta-basta ilalapag ng wala sa ayos, yung medyo pabagsak ng konti kasi sensitive po yung laptop. Sa mga nagtatanong, ang laptop, ang durability niya, ang lifespan niyan, pinakamatagal na po talaga 5 years. Kung maingat po kayo, aabot po yan tulad nito, nasa 8 years na po ito. By next year, baka siguro 9 years na po siya. So, napakatibay pa talaga ni Lenovo pagdating sa performance, durability. Mare-recommend ko sa inyo si Lenovo. Hindi naman ako, hindi naman to sponsor ni Lenovo, pero talagang subuko na yan, matibay. Kahit gamitin yan pang gaming, hindi yan po iiyak. Kahit sunugin nyo po yan, basta wag lang po madidikit sa apoy, hindi po siya magagalit. Okay, joke lang po yan, matibay po talaga si Lenovo. Saka, dun nga pala ho sa magpapa-shoutout, post muna tayo. Okay nga pala, shoutout nga pala kay Sir Rex, kay Sir Noel, kay Miss Joan, kay Miss L, Miss Ana, Sir Kenneth, Kenji, Ron Ports, o Sir Ron, si Chico o si Chicks. Shoutout kay Ivan, kay Jerome, kay Mac, kay Sefi, yung GoPro ko, nasa na? Joke lang po. Shoutout po kay PJ, kay Hernan, kay Renan. Shoutout po sa inyo. Nabanggit ko na ba si Ivan? Saka Sir Noel, shoutout po sa inyo. Kasi nakalimutan ko Sir Noel kahapon. Sorry. Pasensya na po Sir Noel. Doon sa mga gusto magpa-shoutout, comment na lang po kayo sa box. Sa comment box po natin. At shoutout na rin po kay Ate Ana ko sa US, kay Renz at kay Stevie. Shoutout po sa inyo. Tapos shoutout kay Raiku, kay Adler. Yan po. So, ito na po yung ating result ng ating pag-install. Nakalimutan ko lang po, mga kadads. Yung pag-boot up niya. So, natapos na po yung installation, yung pre-installation. So, kailangan ibalik nyo ngayon siya sa boot up menu. Naghang. Patayin muna natin po. Tapos, pasok tayo sa system o BIOS setup. Hanapin po natin to. So, dapat ito po yung unang magbo-boot. So, kailangan tanggalin nyo na po ito. Tapos, save nyo na po and exit. Check po natin kung magbo-boot. So, kung meron po kayong tanong, comment na lang po sa comment box. Tapos, shoutout na rin po kay Arvin Capasilio sa yung YouTube channel na Inspirations for a Living. Shoutout sa'yo. Shoutout kay Marvin Camacho. Shoutout kay Wildred, kay Ate Dory. Shoutout, kanino pa ba? Kay Pinoy Electrician Tutorial. Shoutout sa'yo. Salamat sa pag-shoutout. Shoutout kay Kamaster, kay Lon Santilices. Magaling po siyang ref aircon technician. Shoutout din po kay Jimmy Speaks TV, kay Mrs. Jimmy Speaks TV, shoutout sa iyo. Kay Rex Vlog Builder, shoutout po sa inyo. Kay sino pa ba? Kay Kabakal or kay JP Marcel, shoutout sa iyo. Saka kay Bay Casuelo TV, shoutout sa iyo. Shoutout din kay kanino pa ba? Kay Mang Sunny Boy, the Weatherman. Shoutout sa'yo. Pasuportahan na lang po yung mga channels nila, mga kadads. At especially po yung channel po natin. Nga pala, shoutout na rin po sa YouTube channel ni Makimoto. Kay
Miss Chillaxing Cheers. Sino pa ba? Kay Buddy Froy. Isa po siyang magaling na electrician diyan po sa Mindanao. Nakalimutan ko po yung lugar. Shoutout po sa inyo. At doon po sa mga hindi ko nabanggit na pinapa-shoutout, comment na lang po kayo sa comment box. So dito po, tapos na po yung second pre-configuration installation na tinatawag. So nag-reboot na po siya. Tingnan po natin kung ano po yung magiging resulta. Maya-maya po. Pause muna po tayo. Pasensya na po natin Shoutout nga pala kay Leoda Tech. Maraming salamat po sa inyong mga support at pag-comment ng maganda. So, na-inspire po kami. Tapos, ito na po yung after ng installation. So, system check na po ito. So, huwag niyo po siyang papatayin kapag nagra-run siya ng Windows 10 installation, post-installation. So, ito po yung post-installation test ng ating laptop. Kung 100% ba okay yung hardware niya, compatible dun sa ikinabit nating bagong hardware. Yan po. So, minsan, pag nag-install kayo, nakalimutan yung tanggalin yung flash drive at nag-hang, possible yun po yung cause ng pag-hang ng laptop. Kagaya po ko nung kanina. So, pagkatapos ng installation, hugutin nyo yung flash drive, pero bago nyo hugutin, patayin nyo muna yung laptop, i-turn off nyo muna, tapos, i-boot nyo po siya sa SSD drive na nilagay po natin. Sorry, nabubulol uli ako. Yan po. So, ngayon, medyo okay na po siya. Next na lang po natin. Sa mga nagtatanong, magkano usually ang service sa ganitong laptop? Depende po yan. Mahal na po yan sa 2,500 na service o professional fee. Depende sa layo po ng lugar kung saan nyo po siservisan yan, home service. Okay, lagay po natin yung user. Hintayin ko na lang po dito mamaya yung order ko sa Lazada na Windows 10 Home Premium. Ito po ilalagay po natin ditong operating system para license po siya. Nagko-cost po yun ng 4,000. Alam ko kasama na po dun yung shipping. Mga nasa 3,800. Ganun po yung price. Pero kung bibili po kayo sa legit na mga computer store, computer shop, basta mga mahal na po yun sa 4,500. Mura na po yun sa 3,800 o 3,900. Basta ganun po yung price nun. Hindi po kasi pare-pares ng price ng mga supplier, kaya po ganun. At pag operating system ang o-orderin nyo, meron pong kasama yung optical drive o DVD drive. Disc pala, I'm sorry. DVD disc o yung media. Pero kung o-order po kayo o bibili po kayo ng license na Microsoft Office 365 o kaya 2019, wala pong kasamang disc po yun o drive. Ang kasama lang po nun kapirasong papel, license key, na wag nyo po yung iwawala. Wala po siya kasing data disk na kasama. Wala po siyang DVD disk na kasama. So, pag ganon, ida-download nyo po yun sa website na nakalagay sa direction ng inyong Microsoft Office license pack. So, yun po yung nakalagay doon. Hanapin nyo lang po yung link noon. Ita-type nyo po sa Google o sa Microsoft Edge o yung dating Microsoft Internet Explorer. Ida-download nyo po yun, i-install nyo po. At huwag yung kakalimutan ilagay yung license key na nakalagay po doon sa box. Ganon din po mga kadads, pag mag-i-install po kayo ng antivirus. May antivirus na tulad ng pang single user,
pang 3 users. So, 1 year nyo po magagamit yon sa halaga usually, mga 1,200 ang pinakamahal. Mura na po ang antivirus sa 1,000 or 900 pesos. Okay? Ang natry ko ng antivirus na license ay yung Kaspersky. Basic protection, mura lang po yon, mga nasa 1,200. Mahal na po yun sa 1,300. 3 users po yon. Pag single user, makakabili po kayo sa halagang 800 to 900. Okay, mga kadads? Pero sayang naman, dagdagan nyo na ng ilang hundreds yon, 200 o 300 para magamit nyo siya sa 3 device o devices. Pwedeng sa laptop, sa desktop, o pwede nyo siyang ibenta as legit copy para hindi po kayo na virus. So, okay na po itong mga kadads. Na-install na po natin yung ating bagong SSD sa Lenovo G470 model na may Core i5 processor. Maganda po yan. Kahit matagal na po at naka 4 GB yung kanyang RAM. So, pag binenta nyo to ng bago, ganito, binenta nyo sa market, mahal na po to sa 15,000. Mura na po ito sa mga 12,000. Pero maganda pa naman to, tingin ko mabebenta pa to ng mga 20,000 kung hindi alam ng buyer yung kanyang history. So para sa akin, deserve na to sa halagang 15,000. Pero kapag kamag-anak siguro, bigyan naman, hindi, gagamitin po kasi ito ng aking pinsan. Pina-repair po niya sa akin. Saka mabilis na po siya. So, kung may tanong po kayo, comment na lang po kayo sa comment box at magpapaalam muna ang Nate Vlog TV. Pansamantalang magpapaalam si Nate Vlog TV at ingat po kayo palagi at God bless.